good afternoon, good evening kung anong oras ka man nanonood. So, in this video, sir, magagawa ako ng display the multiplication table of a given number by the user. So, let's start. Una is maglalagay tayo ng console para sa magiging message sa user. Console.writeline. Yan. Kung saan ilalagay ng user ang number na gusto niya makita sa multiplication table. So, enter the number of then yan semicolon. Then dito magdi-declare tayo ng variable name na number equals convert dot to int32 then console.readline. Ang gulo, ang dami nakalagay dito. Yan. So, yan. Kung saan dito i-input ng user ang kanyang value. So, maglagay tayo ulit ng console.writeline then ayusin ko lang yung ano ko. Baka para tayong yeah. Sige, start na tayo. So, quotation mark muna and multiplication table of then lagay tayo sa baba ay sa labas ng quotation mark ng plus. So, then number which is kung anong in-input ng user sa kanyang ano. Yan. So, sumunod na tayo sa for loop. So, unas, maglalagay muna tayo ng initialization, which means I equals 1. So, mag-i-start tayo sa 1 kasi 1 times 1 equals 1, parang ganon. Then, magiging sunod natin is yung condition. So, maglalagay tayo ng I. Kung si I ba is less than equal to 10. And, at ang ating magiging operator is, or update, kung tawagin ng I plus plus or increment, I increment, which is yung I increment siya yung magdadagdag ng value. Then, kapag yung condition na I is less than 10 is nag-true, then gagana yung code dito na ilalagay natin na console line, right line, right line, right line, then lagay tayo dyan ng bracket. Sa loob ng bracket is number. Yung magiging ano ng user, then kung anong in-input. Then x para maging ano na times, then ilalagay natin dito is bracket ulit at ang value ng I, which is the value of I is equals to 1. Then lagay tayo dito ng formula, number asterisk symbolized as a times in C# language. So asterisk and I. So
the number times I, yun ang magiging sagot. Then, lagay tayo ng semicolon. So, lagay muna tayo ng may nakalimutan tayo, dollar sign, para mabasa yung mga variable na nilagay natin. Ba't di gumana? Ay, end pala are. Asan ba yan? Yan, para gumana. Maya, kape lang muna. Ako'y puyat na. So, let's start kung gagana yung code. Enter the number is 8. Try natin 8. Yun. Palitan natin to para katabi. Para malinis tingnan. So, 8. Yan. Lagay lang tayo ng red key. Console.red key. Yan. So, explain natin kung paano. So, example, nag-input si user ng 8. Then, ang magiging value na ngayon ni number is magiging 8. So, yan. Makikita nyo naman lahat ng magiging 8 na yan lahat. So, next, run natin. So, enter a number. Lagay tayo ng 8. Example lang yan. Then, multiplication table of 8. Then, ito na yung lalabas. 8 times 1 equals 8. 8 times 2 equals 16. So, explain ko na ng mabilis to. Kung paano nangyayari. So, let's start. May hinanda na akong notepad dito. So, sakaling mag-explain naman. So, ang increment, nagdadagdag to ng value. So, ang variable natin is I. So, ibig sabihin na index ikli lang. Ginawa na lang I. So, ang I, kada isang loop, magdadagdag ng value. So, nag-start tayo sa 1. Kung makikita naman natin dito is 1 yung nilagay natin dito. So, dito is 1. So, anong nangyari dito? 1 is less than equals to 10. So, true. So, ito yon. Itong conditionary. So, true. Nag-true siya. So, kapag nag-true yan, ito, magpiprint siya ng 8 times 1. So, bakit 8 times 1? So, ang 8, nakuha natin yon sa user. Siya nag-type ng 8. Then, yung 1, nakuha natin sa I. Sa I, dahil kasi ang I is equals 1. So, kaya naging 1. Kaya 8 times 1 equals 8. So, sunod naman tayo. Sa sunod na loop, nagdagdag na siya ng isa pang value. Ito yung tinatawag na increment. Dagdag ng kada isang value. So, anong nangyari dyan? Int equals to 2. So, 2 na ngayon yung I. So, yung I na naandito sa banda rito, naging 2 na din. Kaya 2 is less than equals to 10 equals true. So, magpiprint ulit yan. 8 times 2. So, bakit naging 8 times 2 na? So, sa number, hindi naman magbabago ang value nun kasi ang value lang naman na in-input ng user is 8. Sa I, magbabago yan kasi nag-i-increment. Nagiging 2. Yan. 2, 2. Basta yung I na variable is nagiging 2, 3 hanggang sa magdagdag kada linya. So, dito makikita nyo naging 3, naging 4, hanggang sa 3 is less than equals to 10 equals true. So, magpiprint yan. At dito naman sa baba, may makikita ko yung int I equals 11. So, 11 is less than equals to 10 is false. So, mas mataas na yung 11 kasi hindi na siya equals to 10. So, mangyayari dyan, titigil na yung print niya dito. Kasi, wala na mas mataas na to kung naging 11 na. So,
Para mangyari yon, kung gusto mong mag-print talaga ng 11, papalitan mo to ng value. Magiging 11 yan. So, let's run. Madami nang bukas sa terminal. So, yan. Enter a number. Ibay na natin yung. Kunwari yung nilagay natin is 5. Yan. May makikita na kayo. 5 times 11. Kasi, pinaltan na natin yung nakalagay dun is 11 na. So, ang nangyari, parang ganito. Naging 11 to. So, nag-true na yan. Naging true. Then, magpiprint siya ng 8 times 11. So, 11. Kasi sa 11 line is naging value na ni I is 11 na. Kasi dito makikita mo naman I equals 11 na. So, mangyayari dyan equals 88. So, yun lang. So, ganito lang kadali yun. So, ayan. And tapos na, yun lang. Explain.